Magandang umaga po. Ako po ang inyong Planning Section Chief, Ms. Dina Crisel Cantos, para po sa ating operational period briefing para sa umaalog incident dito sa bayan ng Tanyaga. Meron po tayong operational period na 700 hours hanggang 1900 hours. Ang ating pong mga IMT members, ang ating pong incident commander na kasama natin ngayon, si Sir Garcia, ang ating pong operational section chief, si Sir Ocaba, ang ating pong logistics section chief, si Sir Mavita, ang ating pong finance section chief, si Ma'am Dilara, ang ating pong liaison officer, si Sir Castillo, at ang ating pong safety officer, si Sir Gavia. Welcome po sa inyong lahat, pati na rin po sa ating mga other agencies na naandito para sa ating PNP, sa ating BFP, at meron din po tayong kasamang media. Magandang umaga po. Meron po tayong pinadala sa bawat isa na incident action plan. Nandyan po ang ating objectives. Maaari niyo po itong basahin sa incident briefing 201-2. At para naman po sa ating incident summary, yan po ay ibibigay sa atin ng ating operations section chief, Sir Ocaba. Good morning everyone. I will be reporting our current situation. As of May 17, 20X, exact time of 1000 hours, the city of Santa Tanyaga was severely hit by an earthquake with a magnitude of 5.8. And as you can see in our map, the northern part of the city had fire outbreak in barangays Maliwanag, Mapangit, and Maliit. Right after the earthquake, their road was also not passable due to road blockage caused by debris. At the southern part of the city, barangays Malaki, Maasim, and Masamang was severely damaged caused by the earthquake. It was also reported that one of the roads going to the southern part was also not passable. Communication, power, and sewer lines were also disrupted. Maraming salamat po, Sir Ocaba. Dahil po wala tayong resident meteorologist, ay magbibigay po ako ng weather update. Ang forecast po natin para sa susunod na 24 hours ay meron po tayong cloudy to partly cloudy skies, minimal to light rain showers in the afternoon and evening. Meron po tayong temperatura na 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius, light to moderate wind from northeast 15 kilometers to 25 kilometers per hour. At meron naman po tayong slight to moderate seas. Patuloy po natin inaantabayanan ang maaaring banta ng tidal wave or storm surge. At ibabalik ko po kay Sir Ocaba para naman sa ating operational assignment. Okay po, thank you po. Para po sa ating mga work assignments, please refer po sa ating 4204. For our division leader sa Division Alpha, si Major John De La Cruz. For our division leaders of Division Zulu, Captain Resty Magtanggol. Their work assignments: for safety and security, the PNP will lead us. For search and rescue retrieval team, NDRRMO, kasama po PDRRMO. For medical assistance, kasamahan po tayo ng NHO and ng Community Hospital. For emergency assistance and evacuation, pamumunahan po tayo ng NSWDO and PSWDO. For road clearing operations, engineering team and other heavy equipment operators. And for the restoration of public utilities, the Ormeco and the private mobile companies po ang mamumuna sa atin. Salamat po. Thank you. Thank you po. Ang ating pong safety officer na si Sir Gavia ay magbibigay po sa atin ng safety briefing. Thank you, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. Pinapaalala ng lahat ng mga responders na paging alerto hanggang sa mga posibleng inertia. Gumamit ng tamang PPE kapag papasok sa mga nasirang struktura at mag-ingat sa mga posibleng bumagsak na debris. Laging suriin ang paligid dahil maaaring hindi na matibay ang mga kalsada at tulay. Panatilihin natin ang body system at regular ng pag-ugnayan sa pamamagitan ng radyo at iulat ng informasyon at kalagayan. Tandaan, unahin muna ang sariling kaligtasan bago sa iba. Kung hindi tayo makakatulong kung tayo mismo ay magiging biktima, lamang po at magiging po tayo lahat. Maraming salamat, Sir Gavia. Para naman sa ating logistical concerns, Sir Mavita, ang ating pong logistics section chief.
Good morning to our responders. Logistics has ensured that all support resources are in place for this operational period. Communication, transport, and supply units are fully staffed and operational. All responding personnel have been assigned facilities, food, water, and fuel. For communication, please refer to our ICS Form 205, where frequency is listed. And for medical plan, please refer to ICS Form 206. And we have one standby ambulance for responders. And for other logistical concern, you can approach me after the briefing. Thank you. Thank you very much. Para naman po sa ating financial concerns, ang ating pong Financial Section Chief, Ma'am Dilara. Magandang umaga po sa ating lahat. Pinapaalam po na mayroon po tayong sapat na pondo. Pakisecure na lang po ng mga resibo and other documents para po sa mabilis na pag-reimburse. Para naman po sa mga responders, pakisecure na po ng time in at time out. Kung mayroon naman pong mga sagatan, maaari pong pakigawa po ng mga incident report para po sa pag-claim ng mga insurance. Maaari po kayo pumunta sa aming opisina para sa mabilis na proseso. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you po. Magbibigay po ng information plan and updates ang ating PIO, Ma'am Perez. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako ang Public Information Officer para sa insidenteng ito. Sa kasalukuyan, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal at media partners upang maiparating sa publiko ang mga official advisories tulad ng evacuation updates, safety reminders, at contact hotlines. Paalala po sa lahat ng sections at units, kung may impormasyon na kailangan ilabas sa publiko, maaari po ba na makipag-coordinate muna kayo sa PIO bago ito i-share upang maiwasan ang conflicting information. At para naman po sa anumang impormasyon na gusto niyo pong malaman, pwede po kayong makipag-ugnayan sa aming mobile number 0946-345-8216. Maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Perez. At para naman po sa tala ng ating mga cooperating agencies, ang ating pong liaison officer, Sir Castillo. Thank you, ma'am. Kukunin ko sa ating lahat. Lubos po tayo nagpapasalamat sa mga additional supplies na naipatid sa atin na naganap sa Taipei na Lindol. Galing sa ating mga gobyerno, sa ating mga sponsors ng government organizations. Meron po tayong lista dito. Mga sumusunod ay Ribisco Biscuits, 20 boxes ang kanilang binigay. Mercury, 300 boxes ng medical kit. Coca-Cola, 400 boxes ng Wilkins. Uratex phones, 2,500 na beddings. Kythera radios, 50 handheld radios. Sa Petron, may 30 grams tayo na crudo at gasolina. Sa Jollibee, meron tayong 3,000 boxes ng food packs nila. MG Construction, may coaster tayo at mga heavy equipment. Philippine Army, 100 trucks ng 6x6 nila. Motolite batteries, binigyan tayo ng 500 units ng 3SM batteries nila. Sa patuloy na recovery at iba pang mga pangailangan, ay patuloy pa rin tayong nakikipag-ugnayan. Patuloy pa rin dumadating ang mga suporta. At ito ay pinapasalamatan namin at nagiging instrumento sila ng bayanin nito. May we rebuild with hope and recover with that. Thank you, ma'am. Thank you, Sir Castillo. Pakinggan po natin ang closing comment ng ating pong Incident Commander, Sir Garga. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay naharap sa matinding crisis na kung saan ang ating bayan po ay tinamaan po ng mabigat na lindol na kung saan ay 5.8 magnitude po siya. At ngayon po ay marami po tayong kailangang tulungan na kung saan nangailangan ng tulong ng mga responder. Sa ating mga responder, panatilihin po natin na sundin po ang nakalaan na incident of victims na kung saan ito po ay ating gabay sa ating pag-responde sa mga nangangailangan at panatilihin po natin at alalahanin po natin ang kaligtasan
natin bilang responder at higit sa lahat ang publiko na kung saan ay tutulungan natin. Nawa sa ating responde, pagtulong sa ating mga kababayan ay gabayan tayo ng buong may kapal at wala pong nangyari sa ating lahat. Yun lang po at maraming pong salamat. Maraming salamat, Sir Garga. At dyan po nagtatapos ang ating operational period briefing para po sa ating breakout room na ibibigay. Meron po para sa Division A, sa Room A, Division Z, sa Room B. Meron po mga available na maps sa nasabing breakout rooms. Ang next schedule po natin sa ating briefing ay sa May 19, 20XX sa ganap na 700 hours dito po sa parehas na venue. Maraming salamat po sa lahat na umattend at maaari nyo na pong